tayo madali ng kamote doon ah. Okay, so dito na ako nag-umpisa mag video dahil at dito na rin ako dadaan papuntang CBSU. Wala ko ng pang entry namin sa CCQC. Wow, may pailan-ilan na rin palang bukas eh. So dito nga pala ako dadaan sa Kwan, sa bagong gawang bypass road. Ang labas ay Mendez. May street light niya. Ano ito? Solar. May pa dito. Solar yung nilagay na street light. At sana huwag umulan. So may ginagawa pa rin parte dito. Hindi pa rin talaga fully finish ito. So dito madalas magkaroon ng aksidente sa dito sa intersection na ito, dahil sa yung iba ayaw magbigay at yung iba ayaw mag slow down pagdating sa intersection na yun. Kaya ending nagtatagpo sa gitna. Doon nagsasalpukan. Pero napakaganda na ng daan ito. Hindi ka na dadaan sa mismong highway, hindi ka na dadaan sa matraffic. Dahil sa matraffic doon, dahil ginagawa ng kanyon overpass doon sa crossing Mendez, kaya madalas ang traffic ngayon doon. Pero pag natapos naman yun, maluwa na, hindi na sila matatraffic. May option na sila para dumaan sa taas, dumaan sa baba. Yun, nag-harvest na sila ng pinya. So, dami ditong kantuhan, kaya kailangan talaga dahan-dahan. Ang galing oh. May kundin coffee shop. Drawing mo, kagagawa lang ng highway, meron na agad isang business na patayo doon. So, ganda, luwang na ng daan. Kaso ito yung bike lane nilang bike lane, kaso wala. Dumi, hindi mo dadaanan kahit bike ang dumaan. So yun, doon pwede naman dumaan doon, kaso iikot pa rin dito kasi hindi pa rin naman nakakatagos doon sa kabila kasi inaayos pa. Yan, dito bukan din naman tayo dito. So marami nang dito na daan kasi natutuklasan nila yung bagong daan eh. Kasi nung bago-bago pa lang na gagawa yung bypass road na yun, hindi pa ganong kadami yung nadaan. Ngayon halos umiiwas sila ng traffic sa Tagaytay. Yan, tapos kakanan tayo dito. Yan, kanan tayo dito. Ang labas natin ko na Mendez. Ito, dito ka lalabas sa
sa Dali, dito sa may Dali. Yun yung landmark na lalabasan nyo pag doon kayo dumaan, may Dali. So yan, so yung kaninang tinuro ko na pwede naman kayo dumaan, ito sana yung, ito yung tatagusan. Ang problema lang dito, hindi pa tapos yung daan, putol pa siya, wala pang nakakadaan na sakyan, kaya naikot pa rin doon sa may, yun nga, sa nilabasan natin sa may Dali. Doon yung makikita sa daang yon, yung controversial na bahay sa gitna ng highway. May kuno pala dito, may Honda. Napakalaki na ng progress ng Mendez. Dami ng establishment na nakatayo. May kuno, may McDo, tapos yung mga yun, Dali, sunod-sunod. Yun nga lang, sa pagdami ng business establishment dito at dinadayo na rin ng mga tuwing weekend, yun ang problema, traffic. Isa lang mahirap dito, sementado nga yung daan, pero yung daan umaalog-alog. Malog, oh, dumadamba ang motor eh. Kahit manabi ka, wala, talagang para kang itatapon ng motor. Tingnan mo ako, tumayo na nga sa upuan si kuya dahil sa tigtig ng daan. Sakit sa puwit nun. Pansin nyo ba? Oo, ako lang nakakapansin. Pansin nyo yung Dali, yung mga bagong tayong convenience store, biglang dami, parang kabuti. Dati yung nakikita ko lang na marami 7-Eleven, pero ngayon Dali na ata ang maraming store. Dahil minsan sunod-sunod eh. Batang to ah. Ito, handang ito papuntang kon. Indang din shop, kaso property ng Indang. Ito kon, parang pinaka highway. Kasi traffic doon eh, pag doon dumaan. Nagluloko ang aking GoPro. So kinuha ko lang ang battery ng GoPro ko, aking hinugot para mag-open, kasi ayaw mag-open ang GoPro ko. So ganun lang ang technique pag ayaw mabuhay ng GoPro. I-reset nyo lang, tanggalin nyo lang ang battery, tapos balik nyo, tapos yun, okay na, goods na yun. Flat pa. Ako na ba? Sige, salamat. Hindi na tayo chinek. Nagulat ako dun sa tricycle, nabutas yung gulong, sumirit eh. Ito natin, priority natin mga estudyante.
Kasi school zone to, kailangan natin igalang ang mga estudyante. Tayo sa inside deck. May tao naman sana. May tao nga. Kaunahan kami nag-entry sa CCQC. Parking. Sarado. Ito na tayo. Sarado to. May ginagawa. Dami estudyante tambak yan, no? Dami. Parang may event doon na. May food fest. Doon sa Kabso. Paglabas ko ng circle ng Kabso, biglang namatak ang hambon, kaya pandalas na ako. Ano ba kasi ring kunere? Na-atrasan pala eh. Nag-rebel oh, 500. Sasabayan natin. Makakasabay pa natin si ma'am. Babae rin. Hindi man kasi makakaratrap yan ng mabilis nga kasi ang dami intersection dito. Nakakasabay pa natin level.
Ang sarap ng tinakbo kong yan. Kaya sumabay ako doon sa Rebel 500. Hindi, alam ko rin naman kasi hindi siya makakatakbo ng mabilis nga. Kasi hindi niya magagamit yung talagang bilis nung motor. Kasi ang daming intersection doon, talagang magkukan siya, mamemreno at mamemreno. Kaya nasabayan ko. Pero kung isang diretso lang yon, tapos walang sagabal sa daan, hindi ko na para abutin yun ng, hindi ko madidikitan yun. Okay. So, compute natin yung aking tinakbo kanina. So, ngayon ay 725 minus, kasi nung umalis ako ay 660 minus 660 equals yun. Ito yung kilometer mula dito sa Aga hanggang CBSU. Balikan yun 65 kilometers. So ibig sabihin, ang isang litro ko pumapalo siya ng 60 kilometers ang isang litro ko. Biruin nyo, isang litro ko 60 kilometers. Kasi nung umalis ako, hindi ako naggas. Kahapon ako nagsalin nang galing na Sugbo. 1 litro lang, 100. Bali, tapos punta pa ako ng CBSU. Tapos ngayon lang uli ako naggas. 60 kilometers, 1 litro. Biruin nyo, ganong katipid yun.